ating mga kapwa overseas Filipino workers dito sa Lebanon, ito pa rin ay dulot ng walang katiyakang seguridad ng bansang Lebanon. Higit lalo na may kakaibang pagsabog na nangyari nitong nagdaang araw, ang pagers explosion na ikinawindang nating mga migranteng manggagawa dito sa Lebanon. Lubhang nakakabahala na ang mga nangyayari ngayon dito sa Lebanon dahil communication devices na ang mga pinapasabog. Kaya naman ipinagpasalamat ng ating MWO Labor Attaché Attorney Alejandro Padain na may uuwi na namang another batch of our kababayan repatriates, 29 adults and 2 children, at 6 dito ay mula sa MWO shelter. Alam nyo naman yun nangyari kahapon, no? So anong ibig sabihin nun? Palala ng palala yung sitwasyon natin dito tungkol sa seguridad. Okay? Kaya maigi na lang at umuwi na kayo. At ibinidang muli ang panimulang tulong na programa ng ating gobyerno para sa mga nag-avail ng voluntary repatriation. May assistance na ibibigay ang gobyerno sa inyo para makapag-umpisa. Okay? Makapagsimula at may magamit na konting puhunan sa inyong pag-uwi. Nilinaw din ang nangyayaring aberya sa pagbibigay ng financial assistance sa ilan na ring batches ng ating mga kababayang repatriates nung sila'y dumating sa atin sa Pilipinas. Tulad nitong nakaraan, may mga bagyo, walang pasok. So doon hindi na i-release yung pondo sa tamang oras. So ang ginagawa nila, kinukuha na lang nila yung kaya importante yung address at saka yung kung may mga telephone numbers kayo na nandiyan. Dahil kukontakin nila kayo, ipapadala na lang sa inyo sa inyong kanya-kanyang mga probinsya. Okay? Ngayon, kung hindi nila kaagad maibigay, ini-explain naman doon, mayroon silang mga numbers doon na ibinibigay para doon kayo mag-follow up. Huwag na kayo mag-follow up dito dahil yung dito ang inaasikaso namin, yung mga kasamahan nyo pa na susunod sa inyo. Okay? Kung sinabi nilang dito kayo mag-follow up o kaya i-release namin sa ganitong araw, mag-antay naman kayo. Okay? Hindi kayo susubain ng gobyerno. Okay? Ibibigay at ibibigay yan dahil pondo talaga na nakalaan para hindi pwedeng gastusin sa ibang bagay yun. So huwag niyong ulitin yung dito dahil ang inaano namin, inaasikaso namin, yung mga kasamahan niyo na susunod sa inyo. Okay? Kung sinabi nila na ito yung number na kontakin nyo, mag-follow up kayo sa ganitong number, sa ganitong tao, yun ang i-follow up ninyo. Sumunod kayo sa instruction. Ha? Okay? Dahil kami, kung tatawagan nyo kami, ang gagawin namin, tatawagan din namin yung tao na parehong tao na ibinigay sa inyo. So, wala. Iikot lang yung problema. Okay? So, instead na maano tayo, maging efficient tayo sa ating ginagawa, ay magiging komplikado pa. Kaya guys, sa mga kapwa natin OFWs repatriates na hindi pa nakakakuha ng financial assistance mula sa Department of Migrant Workers or DMW, huwag kayong mabahala. Antay-antay lang ng kaunti. Ika nga, patience is a virtue. Speaking of panimulang tulong, isa ang ahensya ng OWA sa Pilipinas na mag-aabot ng samot-saring tulong sa mga kapwa natin OFWs na uuwi mula dito sa Lebanon, katulad ng cash and among other services like plane ticket para sa mga uuwi ng probinsya ng mga kababayan nating repatriates, particular sa Visayas at Mindanao. Kaya naman para maiwasan na magtagal sa airport ng Pilipinas dahil sa dami ng ipi-fill out na mga papeles, minabuti ng OWA Philippines na ipadala dito sa Lebanon ang kanilang assistance form para dito na i-fill out ng mga kababayan nating uuwi. Ang papunta pong Visayas and Mindanao, kayo po ay bibigyan ng ticket, subalit hindi po sa araw na yung magkakaroon ng ticket, kundi mag-aantay pa po tayo 1 or 2 to 3 days po. Pero isi-shelter muna kayo sa malapit na hotel sa Pasay para mabilis po kayong makuhanin pag kayo ay paalis na. So dito po sa address nyo ilalagay. Finally, marami nagpapasalamat ako sa ipinagkaloob nila sa amin na itong repatriation, na makauwi kami ng mapayapa.
Salamat Yung anak po. niyo po, kasama niyo po ngayon? Opo, kasama ko po sa akin sa pag-uwi papuntang Pilipinas. And thanks God. Bakit po napag-desisyon natin ngayon umuwi na? After 28 Hindi years. ko na kaya at saka overage na ako. Ilang taon na po tayo? 65. Nagurgod na ako. Nakauban ka karon pa ulit. Ang sa imong masulti. Nagpapasalamat ko kay ang akong kuan kay magsakit na akong ulo. Salamat ko nga nakauli ko karon. Siguro di ko pa uli. Ilang taon po dito sa Lebanon? 28. 28 years. Bakit po tayo nagdesisyong umuwi na? Medyo delikado na tayo dito Medyo hindi na okay. Tapos wala rin nangyayari sa sahod. The situation here is not good. Ano pong masasabi sa programang ito ng ating MWO? Pasalamat din ako kasi kahit may konting silang ibigay para sa mga OFW galing Lebanon. Samantalang bago ang pabaon na mensahe ng ating MWO Labor Attaché, as usual, may palunch sa mga kababayan nating repatriates at pabaon na $200 sa bawat adults na uuwi. Libre na ang voluntary repatriation. May pabaon na, may aasahan pang tulong pag-uwi. Yala, thank you! Ma'am, ilang taon po dito sa Lebanon? 17 years po, ma'am. Bakit umuwi na po tayo ngayon na Dahil takot na rin po ako at gusto kong mag-stay po sa anak ko. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. You're my Antipolis, please. Take a chance, a chance on faith. Ayun guys, pasakay ng ating mga kababayan at papunta na silang airport at 31. Ayan, kasama yung dalawang bata na bibiyahe ngayon. Ayan guys, tayo po ay nakasakay dito sa mga kababayan nating repatriates. Off to the airport po tayo ng Beirut Rafiq Hariri International Airport. At sila po ay hahayo na dito sa Lebanon. At welcome to the Philippines and bye Lebanon! Dahil po sa mga kaibigan natin na iwan sa shelter, saya po kami na makakauwi na sa wakas po. So, it's a tears of joy po, ma'am. Oo, opo. So, ano pong masasabi natin? At ilang buwan po tayo sa shelter? 3 weeks lang. Okay. Please have a seat. So, may banding na gano'n, no? Kasi talagang maiyak. Opo. So, ano yung maiiwan yung mensahe sa mga naiwan pa sa loob? Ano lang, mag-iingat lang sila. Tapos lakasan lang nila yung loob nila hanggang umuwi sila. Pray lang palagi. Keep fighting. Fighting. Keep fighting po sa kanila. And mamimiss po na talaga namin sila. Yes, mawalan pag-asa. Mag-pray lang kay God at makakamit din nila yung mga inaasam nila. Makakasama din nila family nila. Kagaya namin. Makakauwi po sila. Anong masasabi sa shelter natin dito sa Lebanon? Shelter po natin sa Lebanon. Maraming salamat sa kanila kasi hindi nila kami pinabayaan. Binibigay nila yung mga pangangailangan namin sa mga personal needed, food, everything po. Binibigay po nila. Maraming salamat po sa kanila. So, yung sa mga financial assistance na matatanggap natin, ano po ang balak natin dito? Gusto ko magpatayo ng kunting business para may pag-abalawan ko habang nasa Pinas. Assistance na ibibigay mo, kala ko kung magtayo ng kahit maliit na negosyo. Panimula ko. Kasi may dalawa po akong anak sa Pilipinas. Kayo naman, ma'am. Ganoon din po kasi may isa rin po akong anak tapos hiwalay din po sa asawa. Kaya malaking tulong po yung bibigay po sa akin para sa bagong simula po. Salamat po. At sa patuloy nating pagkikipaghuntahan sa loob ng bus, dumako naman tayo kinakabayan na 6 at 3 buwan pa lamang ang pamamalagi dito sa Lebanon. Sa panahong pumasok sila, nakataas na ang Travel Alert Advisory to Level 3 bukod sa deployment ban for household service workers na still in effect since 2007. Kamusta po tayo? Okay po. Ano yung nararamdaman? Kinakabahan na excited. Narinig naman natin yung balita kahapon, ano? So, anong masasabi nyo at ngayon makakauwi na kayo? Papasalamat po kami ng marami sa migrant workers.
tinulungan po kaming makauwi. Salamat. Bakit po kayo napunta dito? Ano pong sabi ng agent na ano sa inyo dala? Sinabi na ba? Illegal po. Kasi yung dinaan. Saan po kayo dumaan? Malaysia. Ilang airports dinaanan natin po? 5 po. Kasi sabay na dito po last. Ang Lebanon. Pang-5. Hindi ba kayo natakot? Marami po kasi. Marami kayo. Hindi po. Ako Dubai po ako. Dubai. So kayo 5 airports. Kayo po? 3. Hindi. From Thailand, Dubai, then Dubai to Lebanon. Ano po yung leksyon this time na nakukuha natin? Maging maingat po sa mga recruiter. Tsaka huwag magtiwala lang dahil lang sa pera. Tsaka mas okay pa din sa atin, makasama natin yung pamilya natin. Ikaw at bata pa, anong balak? Hindi ka ba madadala? Nadadala na po. Pero hindi na po siguro ngayon. Sa tamang panahon siguro po babalik ako. Pero doon na po ako sa Grand Worker po pumupunta kung gusto ko pong mag-abroad ulit. Mangiyak-ngiyak talaga kayo sa yung mga nararanasan na raw. Pero at least 5 airports ang naanuhan mo Dumaan ba yun sa dagat? Malaysia. Dumaan kayo sa dagat. Marunong ka ba lumangoy? Anong maipapayo natin sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad? Kailangan natin malaman muna kung ano yung bansang pupuntahan natin. Huwag tayong padalos-dalos dahil lang sa gusto natin mag-abroad. Dahil sa kahirapan ng buhay, kailangan alamin po natin kung ano yung safe na place para sa atin. Ayan. So, ligtas na po kayong makakauwi. Hindi na po tatawid ng dagat, sasakay na po ng airplane. Airplane na po. Ngayon guys, kabababa lang namin ng bus. Nakarating na po tayo dito sa paliparan ng Beirut Rafiq Hariri International Airport. Kasama po ng ating mga kababayang repatriates. Ano pong masasabi natin sa programang ito ng voluntary repatriation po? Thank you so much. Thank you sa lahat ng mga workers, migrant. Talagang napakahusay ating mga opisyal ng OFW. I love you. As you guys can see, parang flashback ng mga nagdaang voluntary repatriation ang mga kaganapan ngayon dito sa labas ng Beirut Airport. Kapansin-pansin na gamay na ng mga kababayan nating uuwi ang mga gagawin. Pagkababa sa bus, kuha ng mga bagahe at pumila muna while the MWO personnels assisted each and every one of them. Para harmonious at in order ang magiging entrance papasok sa loob. Then slowly, all peacefully hid inside the departure area of the airport. Bakit po iiwan na natin ang pangalawang tahanan natin? Ay kasi po na nung dumating pa po ako dito bago, naranasan ko na po yung gulo, 2006. Ayoko na po maranasan ulit yung panibagong gulo na matanda na rin ako for good. Salamat po sa sa tumulong sa amin sa MWO. Sa loob ng departure area, bakas na ang excitement ng lahat habang hawak-hawak ang kanilang mga trolley of luggages dahil ilang hakbang na lamang ay makakauwi ng ligtas. Ilang taon po as OFW dito sa Lebanon? 3 months lang ako dito. Nung pumasok po kayo, ano pong sabi ng agency ninyo? Sabi nila, punta daw dito kasi maganda daw. Yung bang na ka sa mga salita nila kasi may snow dito, may day off, ganun. Tapos may makuha ka daw na ganyan. Kasi nung kasi hindi namin alam. Sabi nila, akala namin yung sabi nila kasi wala daw ganito. Kasi sabi, di ba, yun, nabalita-balita. Sabi nila tapos na daw yung gera. Kaya din kami na pumunta dito kasi sabi nila wala naman daw. Pero pagdating dito, ganun pala yung madatnan, yung may mga tukan. Kakatakot kaya. So yan guys, nandito po tayo ngayon sa departure area ng paliparan ng Beirut para po ihatid ang ating mga kababayan na pauwi na ngayon. So they are 29 adults and 2 kids na pauwi. At marami po tayong nakausap kanina na
ilang buwan lang pong namalagi dito sa Lebanon. At ngayon po, subukan po natin magtanong ng isa pang kababayan natin kung ano pong masasabi nila sa voluntary repatriation na ito ng MWO at ng ating gobyerno. Hello po ma'am, kumusta po? Bakit po tayo nagdesisyong umuwi na ngayon po? Kasi po takot tayo sa mga naririnig na pumupudo yung missiles. Ilang taon po dito as OFW sa Lebanon? Mag 2 years pa lang po sa November. So ngayon po ay gusto nyo nang umuwi. Umayag naman po si amo ninyo. Opo, kasi sabi ko takot ako. Ayan. Ano pong masasabi natin sa Migrant Workers Office po sa pagpapauwi nilang ito ng ating mga kapwa OFWs? Papasalamat po ako kasi pinauwi po kami. Madali po kami pinauwi. Thank you. Thank you po. So guys, sa mga kababayan nating aspiring OFWs, maging wais tayo, walang manluloko kung walang magpapaloko. Tama ang sinabi ng ating mga kababayan, alamin ang country of destination kung ito'y ligtas ba upang hindi mapahamak. At ang pinaka-importante, dumaan sa legal na proseso kung mangingibang bansa. And it's another successful voluntary repatriation of the Migrant Workers Office, Lebanon. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.